Magandang umaga sa iyo, Bombo Frami, at magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa programa mo. Attorney, ngayon na ay medyo binibigyan din pa rin po natin na ito pong ginagawang investigasyon po ng ating gobyerno regarding po dito sa flood control anomalies. And right now ay tila bilanggit na po ng ng DOJ na isang may tuturing na po na hostile witnesses ito pong itong Diskaya couples. Paano po ba yan? May epekto po ba yan na para po makuha po natin na ang mga dapat po nating makuhang impormasyon na sa mga Diskaya couples po, attorney? Well, at the very least, Bombo Frami, ang ibig sabihin nito, dahil nga hindi na kinoconsider na maging state witness yung mag-asawa, ang ibig sabihin lang nun is magiging akusado na sila. Mm. Maaasultuhan na sila. So they will be part of the conspiracy indictment. No? So, ang ibig sabihin nun, bandang huli, masasampahan sila ng asunto, didinigin ito sa Sandigan Bayan, at kung mapatunayan na sila'y nagkasala, mababalik yung mga ninakaw nilang pera. Kasi bahagi ng desisyon, magiging bahagi ng desisyon ay isauli yung mga perang ninakaw nila. So, right now, yun ang kinakaharap natin. Attorney, ano po ba ang nakikita po ninyong dahilan kung bakit ay hindi na po nagiging cooperative po ito pong mga Diskaya po sa ICI na kayo mismo ay binanggit nga po na dapat ang ICI ay ano na rin no, ano na rin po matagto maalis na rin po para diretso na lamang po yung investigasyon na sa ombudsman ay punta po sa Sandigan Bayan po ito, attorney. Well, generally, sa tingin natin kung bakit hindi na nagiging cooperative yung mag-asawa, mahirap din kasi silang mabigyan ng immunity eh. Kasi talagang batay na rin sa mga sinabi nila, no? Batay na rin sa mga nalaman natin dun sa mga sinabi nila sa Blue Ribbon Committee. Mukhang hindi sila pwedeng maturing na least guilty. No? In fact, the opposite is true. Mukhang isa sila sa mga mukhang pinaka-guilty. No? Based lang dun sa mga alam natin. So, siguro na unawaan na rin nila, na-realize na rin nila na hindi sila talaga mabibigyan ng immunity, hindi talaga sila pwede maging state witness, at kaya tumigil na sila sa pagiging cooperative. Kasi kung mag-cooperate sila, baka tinutulungan lang nila yung ombudsman na idiin sila. So, yan ang sa tingin ko. No? Of course, hindi natin alam kung yaan nga ba yung talaga nangyayari because hindi na sila nagsasalita at very cryptic din naman yung ombudsman at DOJ. Di rin sinasabi kung bakit bigla nilang silang hindi na nakikikooperate. But I would speculate yun, ano, na nakita na nila na mukhang hindi na talaga sila makakalusot dito sa nangyayari. Yes. And attorney, sa ngayon po ba ay mahirap na makakita tayo na gusto kasi nating mangyari ay may pamasko sa atin na mga kaso lalong-lalo na po dito po sa mga elected officials sa mga DPWH official andyan na rin po pero sabi nga nila maliliit lamang po ito. Sa ano natin mahirap matukoy or paano po ba nahihirapan po ba ang mga prosecution po dito para ma-link ito po nga mga binabanggit na mga umano'y may mga insertion or kaya po ay mga kickbacks, commission sa flood control anomalies sa attorney? Oo, Bombo Frami, no? Mahirap itong case build up sa palagay ko kasi iniisip ko na lang na maraming dokumento na involved dito, no? Maraming dokumento na babasahin, i-review ng mga piskal natin. And syempre ayaw naman natin madaliin yung trabaho, di ba? Ayaw natin mangyari, Frami, yung madidismiss yung kaso katulad nung
nangyari kay Enrile tsaka doon sa chief Yes. of staff niya, no, Mm. na dismiss yung kaso kasi hindi naging maganda yung pag-prosecute, no, yung kulang yung ebidensya na i-file o na presenta ng ombudsman, yung panel, no, yung special Mm. panel of prosecutors ng ombudsman. Ayaw natin mangyari yun, ayaw natin maulit yun. So ang gusto natin mangyari is yung mga prosecutors na naghahanda, yung naki-case build up, maging pulido at talagang siguraduhin na yung mga ebidensya na ipipresenta nila sa korte ay yung mapapanalo yung kaso, talagang mako-convict yung dapat ma-convict. No? So, I would say na mahirap yung case build-up kasi sa palagay ko maraming dokumento na involved dito at that will take a lot of time. So, hindi ko gustong, dapat hindi natin madaliin yung pag-case build-up ng mga piskal natin. Oo po. Opo, no, naintindihan po natin 'yan na attorney, pero ang ating pong mga kababayan gusto rin na po ng mga wala resulta po dito dahil medyo matagal-tagal na rin po ito naman pong pinag-uusap po natin sa flood control project hanggang ito po ay nagkaroon po ng mga investigasyon sa lower house, sa upper house, and then may ICI na po. And ngayon patuloy pa rin po ang sigaw, nagkaroon na po ng mga trillion march protest po ang ating pong mga kababayan at patuloy pa rin po sa mga ilang mga sports activities. Andyan pa rin po yung ikulong na yan, mga tiyan po na yan po, attorney. So, paano po ba natin gagawin po iyan para po andyan pa rin may tiwala pa rin ang taong bayan sa atin naman pong nag-iimbestiga, attorney? Maganda ng tanong mo, Prami, no? So, naiintindihan natin yung impatience ng mga kababayan. Tayo rin, di ba? Inis na tayo, gusto na natin makulong yung dapat makulong. Kaya lang, ayaw rin naman natin na madaliin yung trabaho kasi baka ma-dismiss din yung kaso eventually. Ayaw natin yun. No? Now, siguro mungkahi ko lang para hindi na mawala ng gana o lalong hindi magtiwala ang publiko natin sa ombudsman. Ang mungkahi ko sa Office of the Ombudsman, buksan sa publiko yung investigasyon. Yung ipakita sa mga kababayan natin, sa inyo, sa media, na umaandar yung investigasyon. At dapat makita ng mga kababayan natin kung ano yung nangyayari doon sa investigasyon. Kasi right now, isang malaking contributor doon sa kainisan natin o yung pagiging impatient natin. Kasi hindi natin alam ano nangyayari. Right? Nagdududa tayo, baka meron nang niluluto, nagkakaareglohan na. Lalo tayong naiinis, lalo tayong naaburido. So, one way of addressing that, I would say, is for the ombudsman to open the investigation, the process to the public para makita ng taong bayan natin na umaandar talaga at alam nyo na kung ano yung nangyayari step by step. No? Right now, maganda yung merong silang press con lagi na pinapaliwanag nila kung ano yung nangyayari, ganyan. That's a good step. No? Pero para sa akin, kung talagang gusto nilang hindi mawalan ng tiwala ang publiko sa kanila, buksan nila yung investigation sa mata ng bayan, sa media, sa civil society, para tayong lahat nakikita natin na meron talagang nangyayari, umaandar talaga yung kaso at nakikita natin na merong mga hakbang para makulong talaga yung dapat makulong at mabawi yung perang ninakaw sa kaban ng bayan. Yes. And attorney, sa punto po ng mga ombudsman, kasi sabi nga po ninyo kanina na rinig po natin yung pagpapresko na may mga ilan kasi na parang ito nga pong si Martires ay parang never po nagpapresko yata or siguro meron pero hindi po araw-araw, parang ayan po batikos sa kanya, lalong-lalo na po. At ito nga pong secret decision na binabanggit na hindi na po kinakailangan po na malaman ng taong bayan na ito po nga mga nangyayari po niya para lang po siguro may masaktan or ayaw masaktan na.
And the other way around na. Pero bilang isang tanod bayan, ano po ba ang trabaho po nito? To inform the public or just say na gawin lang trabaho na without knowing the public? Attorney, kahit nga po mga taga-media, hindi nila alam din po nangyari. And even Senator Villanueva, bakit hindi niya binanggit na siya pala ay wala na po yung kanyang kaso? Parang ano po ba ang pong maganda dito dahil medyo ngayon ang pinupunto with the Ombudsman Office, the Ombudsman po ngayon po, Attorney? Magandang tanong, Frami. No? So, i-emphasize lang natin, no? Nakalagay sa ating saligang batas na yung Ombudsman at saka yung mga deputy niya ay protector of the people. No? Siya ay tagapagtanggol natin. Siya ang tagapaglaban in our name against corruption. No? So, ang Ombudsman, hindi siya protector of politicians. So, kung ang Ombudsman ay laging nagtatago, laging lihim ng lihim sa kanyang ginagawa, nagiging protector siya ng mga politicians. No? Hindi niya ginagampanan yung kanyang tungkulin na maging protector of the people. Now, ang dapat niyang gawin ay ipakita sa taong bayan na ginagawa niya yung trabaho niya, na ginagawa niya yung tungkulin niya. So, yung pagiging bukas sa media ay isa lamang paraan para magampanan niya yung tungkulin niya. Right? Yung lagi tayong ina-update sa mga kaso, yung regular tayong binibigyan ng advice kung ano na yung mga nangyayari sa loob ng mga kaso. That is just performing his duty as the protector of the people. So yung sinasabi nila na dapat tahimik ka lang, dapat patago ka lang, that is wrong. No? Hindi yan ang tamang pagtupad ng tungkulin ng ombudsman. No? Dapat ang ombudsman laging sinasabi sa taong bayan, laging nagre-report sa taong bayan kung ano na ang estado ng mga kaso na hinahawakan niya. Because that is his role as the protector of the people as mandated by the 1987 Constitution. Alright. And attorney, maiba po ng usapin na medyo nadidisturb lang po ako dito sa ginagawa po nito nga po nga si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na kagabi ay lumabas na naman po siya at meron po nga 15 minutes na pananalita po niya higil nga po dito sa kanya pong kababayan, kapwa Ilocano. Magkapit-bahay lamang po ang Ilocos Sur at Ilocos Norte na which is ay nanawagan po ng pagbibitiw po sa pwesto. Ito nga po nga si kay Pangulong Marcos at tinawag po niyang weak leader at hindi lang yan ito yung pinaka-corrupt na nangyari sa kasaysayan yung kanyang binabanggit po na pinamalaking katiwalian ang flood control project na kanyang sinabi. Ano po bang masabi po ninyo dito sa nagiging pahayag po nito nga po nga si Chavit Singson with the administration Marcos po ngayon, attorney? Masasabi ko lang dyan, Bombo Frami, meron siyang kalayaan magsabi kung anong gusto niya sabihin, right? Kasi that's part of free speech. Kaya lang, hindi naman siya nakakatulong dun sa pag-uplift ng political discourse natin. No? Kung ganyan lang yung mga sinasabi niya lagi, no? Na mga paratang, na mga bintang. No? That's his opinion. He's entitled to his opinion and natatawa lang ako kasi bakit binibigyan pa siya ng platform para sabihin yung mga ganong klaseng low value opinion. But bahagi yan bahagi yan ng diskurso, no? Ang masasabi ko lang, hindi ito nakakatulong para pagandahin or palalimin yung political discourse natin. Ang gusto natin mangyari, Frami, is yung katulad ng ginagawa natin ngayon, no? Na pinag-uusapan natin yung mga polisiya, yung mga pangyayari, at nilalaliman natin yung diskurso natin.
Kasi gusto natin makatulong, no, sa mga kababayan natin na maliwanagan at malinawan dun sa mga nangyayari sa bayan. So while I parang want to protect yung free speech ni nung dating gobernador Singson, sana lang isipin niya na ang gusto natin is palalimin yung political discourse. Hindi yung pababawin pa ito or gawin pa itong bardagulan o bangayan. I'm just bothered lang kasi, attorney, dahil I remember na siya po ang dahilan, isa sa dahilan kung bakit nagkaroon ng people power 2 with EDSA 2. pagpapatalsik kay dating President Erap with the wedding scandal na kanyang inilabas na same script po ba kaya ito nangyayari? Para ganyan din po ang mangyari po with this administration ngayon po, Attorney Michael, sir? Sa palagay ko naman, hindi, Frami, no? Kasi iba naman yung sitwasyon noon at sitwasyon ngayon. Ano? At that time, kasi talagang very volatile yung ekonomiya natin, and also yung armed forces natin at that time very politicized pa din. Yes. No? Iba na ngayon ang sitwasyon natin, no? Kasi yung unang-una, yung armed forces natin, professional na hindi na sila nakikialam sa politika. Yes. Pilit nga silang dinadawit, binabalik sa pagiging political ng mga ilang sektor sa society natin. Sila naman talagang pinipigilan nila. So that alone tells me na iba na yung sitwasyon ngayon kesa dun sa panahon na kaya nangyari yung EDSA 2. Alright. And attorney, what do you think po na next po natin dito, lalong-lalo na at tayo bilang patuloy pa rin po na nasa kumunoy po ng kahirapan, dito nga po sa mataas po ng mga bilihin, at nakikita pa rin po natin ang ganitong issue po sa ating pong bansa, na ano kayang masasabi po natin sa ating pong mga kababayan na hold on, na yung anger po nila, ayun pong kanila pong mismong pagkagalit, saan po ba kinakailangan po nilang ilabas po ito? Kasi nga po, medyo marami po. Ano yun, parang nasa bad vibes na po minsan, negative vibes na po. Kritisismo nakikita po natin sa social media po, attorney. Well, Frami, ang mapapayo ko siguro o mapapaalala ko sa mga kababayan natin na patuloy nyo pa rin gawin yung mga ginagawa nyo na sa paglalabas ng galit nyo. No? Lalong-lalo na sa mga politiko natin. Siguro madadagdag ko lang, kung meron kayong kakayahan, bukod dun sa paglabas ng galit sa social media, baka dapat dumiretso na kayo sa mga representante nyo sa Kongreso, no? At saka sa mga senador natin. Pwede nyo naman silang i-email. Available naman ng mga email address nila. Diretsohin nyo na sila, sulatan nyo sila, email nyo sila, at iparating nyo yung pagiging dismayado nyo or yung pagkagalit nyo. Siyempre, ang paalala lang, dapat maging respectable naman kayo. No? Huwag naman kayo mambastos doon sa email nyo. Maganda to kasi kailangan maramdaman nila. Yes. Na talagang galit tayo. So kung 1 million tayong mag-email sa kanila at sinasabi natin na hindi tayo natutuwa sa kanilang mga pinagagawa, I think that will be a big impact na rin para dito sa mga tao sa gobyerno na parang hindi tayo pinapansin. No? So for now, siguro, Bombo Frami, yun lang ang maibumungkahi ko, no, sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga Gen Z and millennial kababayan natin na very savvy sa internet, no, sa digital space. Yes. And attorney, in one point lamang, kasi kanina pinag-uusapan ko po ito, biglang lumabas po sa atin kasi at naisipan po yung patronage democracy, na ito pong mga patron patron politics na nangyayari po ngayon sa ating pong bansa. Na ito pa rin po
na talagang kahit sa probinsya, lalo na po sa mga probinsya, ganyan po ang nangyayari. Na parang nagiging santo or naging mabait ang isang politiko kasi in return mayroon silang nakukuha. Ito po ba yung isang sistema na kinakailangan nating talagang baguhin na baguhin kasi nangyayari kasi may ayuda, may financial assistance na nakukuha sa politiko kaya nagiging patron po nila ito, attorney. How's that? Kasi yun ang gusto nating ipasabi na parang mali yung ganyan po nga mga paniniwala para po sa isang leader po, sir. Yeah, 100% correct. No? Isa yan sa mga dapat talagang baguhin natin sa kultura natin. No? Siyempre, kung ang unang hakbang bago natin mabago ang kultura natin, baguhin natin ang pag-iisip natin. Yes. Kasi kung ang pag-iisip natin, tinitignan nga natin yung mga elected officials natin as patrons, as idols, as celebrities, talagang hindi magbabago yung kultura natin. Kaya nagtatay-in din to sa mungkahi ko kanina, no? Yung putaktihin natin yung mga mambabatas natin ng email, yes, kung saan na galit natin. Kasi tumigil na tayo sa pagtrato sa kanila na bilang mga patron o yung mga tagaligtas natin o yung mga idol natin. Kasi yung mga yan, sila nga ang dahilan kung bakit tayo naghihirap eh. Yeah. Yung mga mambabatas natin sa Kongreso, sa Senado, yan ang dahilan kung bakit tayo lugmok sa kahirapan, kung bakit tayo lugmok sa korupsyon. No? So, kailangan natin ipakita sa kanila, iparamdam sa kanila ang galit natin. Of course, we have to show it in a respectful and civil manner. No? Huwag naman tayo yung pambabastos lang. Alright. And with that po, attorney, maraming salamat na naman po sa mga impormasyon at mga pagpapaliwanag po na galing mismo sa isa po nga kailang political analyst and of course isang constitutional law expert. Attorney, sa muli, tayo po yung magkarinigan na, sir. Maraming salamat din.